Sabi niya, Nagpapalipang po siya. sabi niya sa akin, kunin mo yung paano dyan, yung pangbuko salad kasi wala ako dito sa bagong taon. Sabi niya, hindi ako makakauwi rito sa bagong taon. Sabi po niya sa akin. Tapos kinuha ko pa yung pangbuko salad. Tapos tinanong ko po siya, bakit ma hindi ka makakauwi sa bagong taon? Ganun. Sabi niya, oo nga, baka nga hindi ako makauwi ng bagong taon. Sabi po niya sa akin. Ayun na. Ayun na po yung huli niya sinabi sa akin. Hindi raw po siya makakauwi ng bagong taon. Nagpabalik ko nga po siya ng pansin. Isang kilong kantag sa kakalaki nun. Kahapon. Kasi simweldo siya kahapon eh. Namalayo na lang po kasi po nagkukuha po kami ng sinumpa. Tapos si Kiko po nahiligo. Tapos panitingin ko po kay mama, parang tingin ko po parang di na po talaga siya nagkaroon kasi po nakabalok po kayo. Tapos na ako. Tapos pumasok po si Kiko, tapos na po siya maligo. Sabi niya, diyan yung mama kasi kinakagat ko po yung paa niya po kay Hindi, wala na po talaga siya. Tapos nalaglag po yung station. Malikot. Yun po yung nangyari. At kung saan pa po ako pumunta po kahapon para po makakuha pa ng ambulansya, wala po. Ikaw yung kausap ko sa phone kanina. Pero kung may ambulansya agad, siguro nabuhay pa, no? Opo, kasi po malayo po kasi yung ano po. 2 oras pa bago naisa kayo sa ambulance. Hindi ko po yung kapitbahay lang po namin yung owner lang po yung sinakay po sa kanya. Lahat talaga nagulat kahit kami hindi kami makapaniwala kahapon. Tumatawag kami sa inyo nung alas 6 hanggang onward di kami makakontak. Nagkaas-kasi po kami dun sa Tapos po inilog na po siya nung kapitbahay po namin. Hindi na po talaga siya. Tapos yung dinala po sa pinagtipunan po. Ano na po, sabi ko kuya po, sabi ko Dok, pwede po ba pakitry niyo po ulit yung pagkano po kailangan po sa kanila na po. Nagawan po talaga namin po namin po naman para po mabuhay po kami lang. Tapos kumunog daw po yung buko niya po sa likod na tayo, sabi ko kasi po sa akin. Tapos yung dito po niya, yung kaliwa po, mataas likod na po. Para lumaki na po talaga yung tapos galing pa po kami doon sa inyo po sa inyo po, natarbuhan po ninyo. Pumasyal din kayo. Kasi po pinapunta po kami. Oo, kasi nagsabi kami sa kanya. Kasi sabi ko baka nalulungkot naman. Sabi ko, pwede mong papasyalin ng mga anak mo kung gusto mong papuntahin. Kasi parang bahay mo na rin yan, Kako. Kasi hindi namin siya itinuring na iba. Pamilya talaga ang turing namin sa kanya. Oo. Marami pa nga kaming usapan ng mga gagawin. Hindi lang talaga namin alam na kahit sino na walang nakakaalam sa buhay talaga. Bakas pa po siya kahapon. Bakas pa po. Kahit sa umaga, ang saya-saya pa niya. Nagbibiruan pa kami. Sabi ko, sige, uwi ka muna. Gusto niya gabi, sana. Sabi ko, hindi. Uwi ka na ngayon kasi andito, kompleto kami rito. Para mabanding mo rin yung pamilya mo. Kasi alam ko naman na Christmas party, andun siya sa amin. Kaya sabi ko, uwi ka rin. Binira ko pa nga po dati. Sabi ko pa nga po. Sabi niya po sa akin. Picture. Picture. Bakit po sabi ko sa akin? Nagpahin mo na ako. Biniro ko pa nga po na. Hindi pwede. Ganun din. Basta ganun po ba mga uwi na po siya. Tapos yun, pagkaano po lang, na po namin na malayo na ganun na po nangyayari sa kanya. Pray lang natin mga kapatid, no? Talaga siguro mas magandang plano si God. Wala namang may gusto ito. Pero kailanman hindi natin pwedeng questionin ang siyang lumikha, no? Alam naman ni Ate Marites kung gaano natin siya kamahal.
Bigay po nga po sa amin yung 500. Pumunta po kami. Binigyan niya kayo. Sabi niya sa ano lang, sabi niya sa akin, sabi sa akin ni mama, "Pwede yan, pagbigay ko muna po sa iyo. Susunod na lang muna kayo." Isindi. Talagang lahat ng kinikita niya sa inyo binibigay. Hindi ba po? Tapos binibili niya po ng ano niya po rin po. Minsan nga po, hindi ko na nga po tinatanggap eh. Kasi nga po, sabi ko nga, hindi ko na po tanggapin yung pabili niya na lang po ng gamot. Minsan po ako nang po nabili po ng gamot. Kaya po minsan doon na po ako nalabas po sa manggahan. Doon po ako nabili po ng gamot. May pila po ako doon. Yun yung pag po nabili po. Kasi po, yung dalawa po nabili. Hindi naman po siya makabalik po sa Antipolo po para po magpaano ba yun? Magpa-laboratory. Hindi na po siya makabalik po para po sa tahan po siya. Pero kung sinasabi niya lang sana yung nararamdaman niya or what, pati siya na pa-check up namin. Opo. Hindi niya sinasabi, sinasarili lang niya. Sabi ko, "Ma, nakakabili ka ba ng gamot mo, ma?" Sabi ko po nga, sabi niyo, "Nakakabili ako kasi binibigyan naman ako nila." Ayun lang po sabi niyo. Lagi ko siyang binibigyan kasi ang pasweldo ko sa kanya araw-araw. Hindi ko lang siya maabutan pag hindi ako nakapunta. The following day, pag nandyan ako, bigay ako sa kanya. Kaya sunod-sunod yung bigay ko sa kanya itong Christmas. Ayun lang po, tapos sumiyar lang po siya kahapon. Ayun lang po, nakasiyar po siya kahapon. Tapos pagdaan niya po, wala na po. Hindi na po namin siya na malayo. Doon na lang sa kwarto. Ibig sabihin, humiga siya, Humiga nung nakita niyo siya, critical na siya. Opo, sinabi. Ano po sabi niyo po, Tito? Nanginginig siya. Nakapagsalita pa nung nakita niyo, sir? Nakuluto lang po yung prito, tapos kanya kumain pa. Nanginginig daw Sabi po. nga sa mga pangiram mo. Nanginginig po siya. Hilig mo. Ng isay. Tapos, pero pinainom ko po yun ng Republic kahapon. Pinili ko pong ipalunok po sa kanya yung tuwa. Nalulunok naman po yung kaso na sigurado. Nalulunok. Oo, malabas po. Tapos po, inaanoan po namin, nahilap-hilap po namin. Wala na po talaga eh, talagang ano na po talaga po siya kahapon. Naninilaw na. Hindi kayo nakatawag agad ng mga ibang sasakyan? Wala po, hindi dito lang po, bahay lang po namin. Si Daddy Winnie lang po yung Kasi kung 2 hours talaga. Kumain pa siya. Opo, kumain daw po siya kasi po nag-recognition ng isda eh. Kayo yung magkapatid, Opo. kayo yung anak. Ikaw yung Panganay anak po. mo yung yung hawak-hawak Hindi niya. po, anak niya po. Nung first time namin siyang makilala, Opo. Anak niya po. sobrang bait niya si Marites. Oo nga po. Almost isang buwan mahigit pa lang yata siya sa amin eh. Pero napakabait niya sa amin. Talagang ginawa niya ang lahat. Ano yun? Tanong ko lang. Alam niyo ba yung sakit niya? Opo, nandiyan po yung mga reseka niya po. Kaso po Nagpapa-check up yung naman. iba po, yung huling check up niya po, yun nandun po kami saan, nandun pa po sa Antipolo. Tapos po yung binibilan-bilan na lang po namin siya ng gamot. Yung iba lang po nabili po namin with Queen. Kasi po nagtinda-tinda lang din po kami. Lagi naman kasi niya, nung una kong nakilala siya, yung sinabi ko may sakit siya sa puso. Meron nga. Pero hindi niya nakwento na malala pala. Opo. Sabi ko nga po sa kanya, wag na po siya magtrabaho. Kaya na po pumili magtrabaho kasi daw po, baka daw po dero po namin makalaan po bumili po ng bumili. Kasi po bihira lang din naman po kasi tinda ng lugar. Pagka meron lang daw po, pagka meron lang po. Nalaman na ng ibang kapatid niyo. Kasama. Kasi po yung dalaw po namin kapatid nakakulong. Wala pa alam lang po ng tiyahin ko po sa Antipolo. Dalawa niyong kapatid. Opo, nakakulong po yung dalawang lalaki po. Kasunod po namin.
Nagbigay po nga po siya ng pang ano po, yung ano po, pang sayang. Pambuko salad, binigyan niya. Tapos may sinabi po sa kanya. Anong sabi ng mama? Dito ka. Tinawagan niya po ako dun sa cellphone ko. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, kumakain po kami. Sabi ko po sa kanya, sige nga, pupunta na lang ako. Pinapunta ka niya rito. Opo. Sabi niya po sa akin, kahit pumunta ka dito, bisan mo. Yung gano'n. Tapos pumunta po ako dito. Tapos nung pumunta po ako dyan, sabi niya sa akin, ano,